Magandang hapon po muli. Sa hapon pong ito, napakaganda po ng ating talatang binasa. Hebrews chapter 13, and I will read it again. 13 verses 5 to 6. Let your conduct be without covetousness, and be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. In the original translation po, yung pong talatang ito ay 3 beses pong inulit yung never. I will never leave you, just to emphasize kung gaano po katapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaari po may iba, may pinagdaanan, dala po nung nakaraang bagyo, pero ang Diyos po nananatiling tapat. Kasi po kung di siya tapat, baka po wala na tayo dito. Maybe we are 6 feet below the ground. Verse 6. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay marahil sasabihin ninyo ay isang pamilya, isang palasak na kwento sa Biblia na ilang beses ko nang nadinig, nabasa marahil, pero naitanong na po ba natin sa ating mga sarili kung bakit ba talaga nagtagumpay si David laban kay Goliath? At ito po yung ating pag-aaralan. Meron po tayong 4 na sikreto. May I say secret? Or maaaring hindi na po ito sikreto sa ilan. Pamagat po nito, the 4 secrets of David's victory against Goliath. Siguro maitatanong mo, napaka-basic naman. Siyempre, tinalo ni David si Goliath dahilan sa kanyang tirador o dahil sa kanyang panghilagpos o sling ang tawag doon. Pero bago po iyan, ay alamin muna po natin kung ano ba yung characteristics or character or description ng kanyang kalaban para po makita natin kung ano ba talaga ang naging actual na katauhan nitong kalaban ni David. Ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 4, at lumabas ang isang bayani sa kampamento o sa camp ng mga Pilisteo na nagngangalang Goliath, taga Gat, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Siguro po, kung titingnan natin kung ano yung real height or actual height ni Goliath dito, ay kung titingnan natin ito sa ating sukat ngayon, ito po ay lumalabas na 9 feet plus. Ang pinakamataas po na basketball player ay nasa 7 feet plus. Pero si Goliath po, ang kanyang taas ay 9 feet plus. Kasi ang sabi rito, 6 na siko at 1 dangkal. So kinuha ko po yung actual na taas talaga ni Goliath dito. Ang kanyang height ay 9 feet plus. At hindi lamang po siya matangkad na tao, mula po pagkabata, siya ay sinanay na upang maging isang mandirigma. Bukod sa kanyang tangkad, ay may malaki siyang pangangatawan, sanay humawak ng mga sandatang pandigma, at bukod pa rito, ay mayroon siyang tagadala ng kanyang shield. Yan po yung katauhan ng Goliath na lalabanan ni David. At sino naman po ang hindi matatakot kung ito ang makakaharap mo? Ano? Pagka po si Deacon ang nakakatabi ko, nanliliit ako. Bakit? Ang tangkad ni Deacon, talagang tumitingala ako pagka siya ay kausap ko. Si Deacon nasa 6, ano po kayo, Deacon? 6'2". Ano? 6'2". Tinitingala mo na, how much mo yung 9 feet plus? Okay? So, dito po sa unang Samuel, aaralin po natin isa-isa kung ano yung 4 na dahilan kung bakit talaga nagtagumpay si David laban kay Goliath. Okay? So, sabi po rito sa unang Samuel, kabanatang 14,
talatang 17 at 20. At sinabi ni Isay, o Jesse sa English, kay David na kanyang anak, dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang ipa nitong trigo na sinangay, at itong 10 tinapay, at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. At si David ay bumangong maaga sa kinaumagahan at iniwan ang tupa na may isang tagapag-alaga. At siya'y naparoon sa kinaroroonan ng mga karo habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. Ano po yung unang makikita natin dito na dahilan kung bakit nagtagumpay si David laban sa kanyang napakalaking kalaban? Ito po yung unang dahilan. Natutuhan niyang sumunod sa kanyang ama. Sa palagay po ninyo, makikita po ba ni David yung tunay na kalagayan ng kanyang mga kababayan kung hindi siya sumunod sa kanyang ama? Hindi po niya makikita yung nakahihiyang kalagayan ng kanyang mga kababayan sapagkat yung Pilisteyong ito ay sumisigaw araw-araw ng isang sigaw na sinasabi, "Give me a man that I can fight him." Kasi po ang usapan dito, kapag siya ay natalo, magiging alipin ng mga Israelita ang mga Pilisteyo. At kung sila naman, yung mga Israelita naman ang matalo, magiging alipin sila ng mga Pilisteyo. Yun po ang kanilang kasunduan. Sino naman po ang hindi matatakot dito? Pero sa pagkakataon pong ito, nakita natin dito na itong si David ay sumunod sa kanyang ama. Meron po akong tinuturong awit o kanta sa mga bata. Ganito po ang lyrics. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. Meron po kasing sumusunod na nakamunyangon ang muka. Merong sumusunod na naka-frowning face. May tinatawag nila na naka-poker face. Hindi po ito talagang pagsunod. Kapag po ang isang tao, sumusunod lang siya nang wala talaga sa puso niya, it is not obedience anymore. This is disobedience. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Sinabi ni Samuel, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Obedience is better than sacrifice. May mga tao, handog lang ng handog, sabi lang ng sabi, Panginoon, Panginoon, pero wala kang makitang pagsunod. Ang sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Kahit handog ka ng handog, kung hindi ka naman marunong sumunod sa Kanya, yung handog mo ay nagiging isang mabahong samyo sa Kanyang harapan. Hindi mabangong samyo. Remember, in obedience, there is always a blessing. Sa pagsunod po ay mayroong pagpapala. Kaya huwag po tayong magkaroon ng pusong hindi marunong sumunod kasi sabi ko nga po, ginagawa natin ng masama ang ating sarili kung hindi tayo marunong sumunod. Pangalawa, na natutunan ni David. Natutuhan niyang gamitin ang karanasan sa pakikipagbaka. Ano po ang ibig sabihin nito? Noong pong panahon ito ay sinabi ni David kay Saul, kasi si Saul po ang hari noon. Dahil pinatawag siya at sinabing, talaga bang gusto mong labanan si Goliath? Ano naman ang credential mo? Siyempre, tatanungin siya nung hari. Ang mahal na hari, kapag po sinasalakay ng mga oso o lobo yung aking mga tupa, ay ginagamitan ko po siya ng karanasan ko sa pakikipaglaban. Ano po ito?
dahil ito si David ay tagapag-alaga ng mga tupa, natutunan niya kung paano ipaglaban ang kanyang mga tupa. Kasi mauubos po ang kanyang alaga kung hindi siya marunong makipaglaban sa mga hayop na pwedeng sumila sa kanyang mga alaga. Bawat isa sa atin po ay may kanya-kanyang karanasan sa buhay na natutunan natin na nakatulong sa atin upang harapin ang buhay na may karunungan. Kung hindi po tayo natuto sa ating pagkakamali, hindi tayo natututo sa buhay. It has been said that experience is our best teacher. But did you know that experience is a cruel and also at the same time an expensive teacher? In what ways? In our decision making, una, may kinalaman sa pag-ibig. May mga taong nabigo, muling bumangon, pero muling nabigo. Parang may mga nangiti. Nabigo, muling bumangon, pero muling nabigo. Ang ibig sabihin noon, hindi nadala. Hindi ka natuto sa unang pagkakamali. Pangalawa, may kinalaman sa pera, sa money. May mga tao na sinasabi, pag tinanggap ko na yung aking 13-month pay, alam na niya kung saan gagamitin. Sa isip niya, nakabudget na. Pero nung mahawakan na niya, hindi niya malaman, bakit biglang naubos? Bakit? Kasi may mga bagay tayo na pinagastusan na hindi naman talaga mahalaga. Sa karir, no? May mga tao na hindi magtagal sa trabaho. Bakit? Yun yung sinasabi ng kasabihan ng matatanda na ang taong pagulong-gulong ay hindi kakapitan ng lumot. In buying something, decision to eh. Sabi, ay, gusto ko nito. Pero pag dumating na sa kanya, ay, saan ko ba gagamitin ito? Wrong decision. Okay? Based on our experiences, marami tayong mga bagay na pinipili na talaga namang hindi kailangan. Marami nga tayo nakatambak na lang sa bahay, pero hindi naman natin maitapon-tapon. Minsan naman, meron akong mga bagay na i-dispose na, hindi naman sa wala dito yung aking may bahay, sa iaalis ko na, ang gagawin naman, kukuhanin na naman, at ibabalik na naman doon sa dating pwesto. Ano ang tawag doon? Miser. Okay? Sana po hindi kayo miser. Yung dapat na i-dispose na dahil 5 taon lang hindi isinusuot, ayaw pang bitawan. Pangatlo na dahilan kung bakit nagtagumpay si David. Natutuhan niyang gamitin ang tamang sandata. Unang Samuel, kabanatang 17, talatang 4, at tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis, at sinilid sa supot pastor, at ang kanyang panghilagpos o sling ay nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Filisteo. Sa takbuhan, ang pinakamagaan at komportableng damit ang isinusuot sa pagtakbo. Tama po ba? Kapag ka sa takbuhan at nagsuot ka ng maong o nagsuot ka ng something na hindi komportable, I'm telling you, kulelat ka sa takbuhan. Bakit po? Hindi pang takbo yung isinuot mo. May tamang kasuotan sa bawat palaro. May tamang kasuotan sa tamang palakasan. Kahit po sa pagta-travel, ay may prinsipyong itinuturo. Ano po yun? Travel light. Naranasan na po ba yung mag-travel na sa katutak ang dala ninyo, hindi ka mag-enjoy sa pagkabiyahe kasi kay bibigat ng dala-dala mo. Travel light. Okay? Tamang sandata. Ano po yung ginagamit natin
sandata kapag tayo ay humaharap sa pagsubok. Maaaring sarili mong kalakasan, o kaya naman lumalapit ka sa tao o connection. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. And then pang-4, natutuhan niyang gamitin ang pangalan ng Panginoon. Unang Samuel, Kabanatang 14, talatang 45. Na magkagayoy, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawan ng Israel na iyong hinahamon. Kawikaan 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Jeremias 10:6, walang gaya mo o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Kung may kabigatan ka, kapatid, kaibigan, kanino ka lumalapit? Ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal, at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kilala mo ba ang Diyos ni David? Kilala mo na ba ang Diyos ng Biblia? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang buot ng Diyos ang sumasa kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, si David ay nagtagumpay hindi dahil sa kanyang sariling kalakasan. Siya ay nagtagumpay dahil sinunod niya yung 4 na prinsipyo na ating pinag-aralan. Nawa po, i-apply natin ito sa ating mga kanya-kanyang buhay. At sinasabi ng Biblia, ang sinumang sumusunod sa Kanya kailanman ay hindi ko itatapo. Pagpalain po ng Diyos ang mga bagay na ating pinag-aralan sa hapon. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still.